Magluluto ako ng pancakes. Ito na isa. Yan. This is my family. Breakfast is served. Gutom na. Ma! Gutom na. Ay, gutom na ako. Ready na. Good morning! Dinaan ni Doktora to. Thanks, Doc! Ginamit ng anak niya, ano na lang daw, walang gumagamit. Ay, saan ba ako nakaharap? Wala daw gumagamit, kaya pinahiram muna niya. Papa, ano mo kung paano tanggalin? Pinag-aaralan namin kasi mamaya hindi namin mabalik. Lilinisan kasi namin yung ito, oh. Ano namin to, ilalaban namin. Papa, hindi ko alam kung paano tatanggalin yung seatbelt. Tapos meron din siya no, yun yata yung nilalagay sa car. Tapos parang ipapatong na lang siya. Ito parang sinaslide lang siya. Tama ba? Parang ito sinaslide lang doon. At yun yung naka-install sa sasakyan. Nanad kami ng laban nila. Ronda Rousey. Tsaka sino isa? Korea. Ronda Rousey. Ano ka ba kilala yung artista na yan eh? Si Ronda Rousey tapos kalaban ni Korea. Dapat naka-vlog yung ginagawa mo kasi baka makalimutan natin paano. Nanto ka aga mo gumising. Ang aga gumising dito. Parang bagong-bago pa, no? Parang hindi rin halos nagamit nila Doc. Anyway, thank you, Doc. Wala to, bagsak na. Aga kasi gumising. Paggising mo, pagdating mo, gising na siya. Gumising ni Jay kanina, tapos may ginagawa siyang project eh. Grabe effort ng anak mo, nakakatuwa naman. Project ba? Oo, project yung ginagawa niya kanina. Kain tayo, nagluto lang kami ng yung daing na bangus, tapos yung tirang sabaw. Inano ko talaga, tinabi ko yung sabaw ko gabi. Kasi gusto ko, lang ako tawag dito, gusto ko yung sinampalukan ni Papa. Siguro yung tama lahat nagpasarap. No? Ang dami nagsabi, ba't daw kumakain ng talong? Bawal daw sa buntis ng talong. Ewan ko nga eh. Kasi daw, parang nung nung binasa ko, parang sabi, magbabatik-batik daw yung kulay ng baby, mangingitim daw yung baby. Tapos nung nagbasa ako nag-search ako, may comment doon na, bakit yung talong ba nakabuntis sa'yo? Parang nakakatawa lang yung pero hindi totoo yun. It's just a myth. Sabi lang ng mga matatanda, bawal yung talong. Thank you, love. Kain tayo o minatamis na saba while watching. Sabi ko kay Papa, pwede na akong pala. May excuse na yung malaking braso. Lagyan ko na lang ng contour. Kasi ginaya ko yung galing-galing ni Ronda Rousey. Lagyan natin contour dito, diba?
kunwari may cuts. Ang tagal namin naghintay, nakatulog pa si Papa. Tapos na daw yung laro. Hindi nga. End of round lang sila, guys. Hindi ko matanggap kasi tagal ko din nag-abang. Pero, galing Yun nga lang, akala ko may next round pa. Tapos na knockout na yun. 30 seconds? 34 seconds. Knockout. Ito, knockout to. Knockout. Grabe, ang dami ng blanket ni Ju. Ang dami na namin reserva. At least nilaban ko na lahat para sa pag nandito na si Ju. Ready na, diba? Hindi na ako maglalaba-laba. Ang lulutuin ko is pinakbet for dinner. Ito yung bagoong nabigay ni Maki. Yung kasama sa kare-kare. Ito yung gagamitin ko para sa pinakbet. Mainit na naman to si Jaya. Sabi ko na may sakit ka kasi lagi ka nakahiga Alam ko kapag ka may sakit ka Baliktad rin natin. Ilan? Wala naman. Kain tayo, guys. Ito na yung niluto kong pinakbet. Kain ka, anak, ha? Para gumaling ka. Kain ka ng kalabasa, ng okra. Ano pang gusto mo? Sitaw, tsaka sabaw. No. Sarap luto ni Mama, no? Kanina ayaw mo pa yan. Sarap kain ng anak ko. Very good. Nanonood ako ng mutya ng Pilipinas, Habang ipe-prepare ko na yung gamit ko. Yung sa akin muna, grabe nung isang araw ko pa to pinagpaplanuhan na ayusin na yung mga gamit na dadali, yung hospital bag. Hanggang ngayon hindi ko pa rin nagagawa. Kasi simulan ko na nga paunti-unti. Ay, nako. Ganito ako lagi. Ang dami kong balak gawin, hindi ko naman nasisimulan. Ay, by the way, salamat pala sa lahat ng mga nag-suggest na yung, di ba nagtanong ko nung nakaraan, sabi ko, magdadala ba ako ng bote or hindi na? Pero, alam niyo, feeling ko hindi na ako magdadala kasi hindi ko pa nga alam kung gaano ka yung extent ng cleft ni Ju, di ba may cleft si Ju. Ang for sure lang yung kanyang cleft lip. Ayun, kaya hindi ko pa, malamang hindi na muna ako magdala ng bote kasi syempre kung affected pati yung kanyang palate, kailangan yung special din yung kanyang nipple sa bote. Pero anyway, buti na lang, alam niyo, iniisip ko ngayon, sa amin, parang, ako, excited na ako, kung ano man, parang hindi ko na nga iniisip yun, na may cleft si Ju, nawala na, parang hindi na siya ganun ka, hindi na siya, alam niyo yun, kasi parang natanggap ko na, natanggap na namin, mabuti na lang din pala, mabuti na lang maagang nakita. Kasi iniisip ko nga, siguro kung hindi nakita yun kagad, kung hindi kami nagpa 3D, 4D, ano kayang reaction ko? Parang mas, matals kilaway ko. Parang mas mahirap ng yung pag nakita mo, pagkapanganak, saka mo lang malalaman. Parang mas mahirap yun, Kaya nagpapasalamat pa rin ako kasi kahit pa paano maaga namin na-prepare yung sarili namin, napaghandaan na namin, tsaka
ewan ko, ako, excited na lang ako talaga na makita ko siya. I don't care kung ano man. Alam kong healthy itong baby ko. Tsaka, ayun nga, sabi nga, ang dami nga nagsasabi, kahit yung OB ko sabi niya, hayaan mo, ano lang yan, madali lang yan. Madali na surgery ngayon, hindi na kagaya dati, sabi niya. Kaya huwag daw ako masyadong mag-worry. Actually, hindi na ako nag-worry siya na nga lang nag-worry sa akin. Sabi ko, okay na nga, Dok. Sabi ko, excited na lang ako. Ay, grabe, 35 weeks na ako bukas. 35 weeks na kami. In 2 weeks time, andito na si Ju. Pwede nang lumabas si Ju. Full term na siya nun. Ngayon, kaya, ay naku, simulan ko na nga itong pag-prepare ko ng hospital bag at nawawala na naman ako sa kadaldalang ko. Hindi ko alam kung anong dadalhin kong damit. Malamang dress na lang para mas madaling magbihis. Diba? Dapat pala naka-prepare na rin kung anong susuotin ko, no? Kasi just in case man na sana may experience ko yun, yung mag-break yung yung bag of water. Kasi kay Jaya, dumating kami sa hospital, leaking na ako Kaya, hindi ko na feel yung, nandun na ako, saka lang, actually, masakit yun nung inano nila, yung parang, kinurot sa loob para lang mag-break talaga totally yung bag of water ko. Kaya gusto ko ngayon, sana ma-experience ko yun. At, ewan ko kung i-vlog ko. Tingnan natin kung anong sitwasyon. Konti lang pala. Akala ko marami akong i-impake. Actually, kulang na lang dito yung mga toiletries. Tapos yung, ano pa ba? Yun, yung mga Dio. Ang tawag dito, feminine wash. Yun na lang ang mga kulang. Sabon. Tapos, mga utensils. Extra pillow para kay kids. Nursing pillow. Hayaan nyo, i-share ko pala to yung yung listahan nung aking mga pin-repair na gamit. Siguro gagawa ko ng blog post. Yun sigurado ako doon. Tsaka ng para meron din kayong reference, yung mga kasabayan kong magbuntis. Ayun, para may idea rin kayo kung anong dadalhin. Tapos kung meron man akong kulang, tsaka syempre gagawa ko ng video. Kapag may kulang, ayun, share na lang din tayo. Kaya kailangan nga ma-upload ko to. Magawa ko to this week para if ever may mag-suggest na magdala ako, diba? Parang malaking tulong din yun. Para talagang prepared. What else? Yeah, tapos hindi ko muna to siguro ilalagay sa bag kasi pipicturean ko siya. Kasi gagawa ko ng folders, snaps. Kasi nga malaking tulong sa akin yung snaps para dun ko ilalagay yung isang folder, yung mga dadalhin ko sa ospital. At least alam ko, mamaya, di ba, pag maagang nag-impake, mamaya may kunin ako dun sa bag, tapos hindi ko siya maibalik. Kaya at least alam ko, may picture, ilalagay ko dun sa snaps. Pati yung sa mga gamit ni Ju, ang niready ko pala ngayon yung gamit ko, na hindi ko pa ilalagay sa bag. Actually, malaki na yung bag, no? Pwede na to, no? Pwede na yung binili kong bag. Actually to, para sa akin lang yan Yung kay Joe, ihiwalay ko talaga kasi mahirap pag maghalo-halo yung gamit namin. Ito pala mga papers ko. Yung mga, lahat ng, mga result ng ultrasound, lahat ng tests, nandito sama-sama, pero hindi ko na inayos, nilagay ko lang sa isang lalagyan. Tomorrow is my 34th week check-up. Pero kinabukasan, 35 weeks na ako. Hindi ko alam kung ito na yung last na second, every 2 weeks na check-up. Baka meron pa akong isa pa. Siguro pag 36 weeks na, doon na mag-start na once a week ang aking check-up. Naalala ko no, pag every week na yung check-up, diba laging ina-IE? Ay, awan ko, or dahil lang nagpe-preterm labor ako before. Yata. Nakalimutan ko na. I'm gonna greet Leia Lanting from Batangas. Superb Ange. Hi!
Hi, Kim and Crew. Ang sakit ng mata ko. Wait lang. Sumasakit yung mata ko. Parang feeling ko nagda-dry yung mata ko. Ayun, asa na ba ako? Hi, Roger of Honolulu, Hawaii. AJ Akar, hello. Hi, April and Doroteo. Regarding sa reformat, hindi na ako nag-reformat ng laptop. Alam ko kailangan lang is yung installer ng Windows. Yun. Pero hindi na ako nag-reformat kasi na-discover ko na kung anong files yung sumasakop dun sa aking Drive C. So, yun nga yung, since isipin nyo yung 2 years worth na videos na inedit ko, yung cache files, yun ang binura ko magdamag kagabi. Hindi, actually, iniwan ko lang na nagbubura siya magdamag. Grabe. Isipin nyo, 2 taon, tas everyday ako nag-vlog. Ganun kadami yung binura. So, ayun. Anyway, hi Estella Alves Gray at ang kanyang pamangkin na si Nexus Drake. Hi Catherine Rempilio. Hi Sarah Jane Baul from Zamboanga City. Hi Yolanda Tobias. Hi Rica Santiago and Janine and Marvin Resurrection. Hello. Okay, so yung mga magpapag-read, comment lang kayo sa vlogs, sa pinaka-recent na vlog. And okay, I'm gonna say goodnight na. 2 vlogs yung na-upload ko today. So, tomorrow na lang tong vlog ng Sunday. Bukas ko i-upload Monday. Okay, so, nga pala. Dapat pala matulog na ako ng maaga kasi bukas check up namin sa OB. Sinabi ko na ba kanina? Ito na naman ako kasi makakalimutin. Okay, good night. See you tomorrow. Bye! Yan din na reaction ko nung first time kong ginamit yung Super Shock. Na-shock din ako. Ang ganda naman na lashes mo. Pati yung lower. Peram naman. Ay, ganda. Oh, tingnan mo yung lower lashes niya. Bakit wala ako niyan? Ba't wala ako niyan?